Simula pa lamang ng araw ay ramdam ko na ang pagod sa aking mga kalamnan, pero kailangan naming magmadali. Habang binabagtas namin ni Kaloy ang makitid na daan patungo sa dalampasigan, ramdam ko ang bigat ng aming mga lambat. Ang init ng araw ay tila humahaplos sa aking likod at ang maalinsangang hangin ay nagdadala ng amoy ng dagat na nagpapasariwa sa aking isipan. Pare, sigurado ka ba sa balak natin? Tanong ni Kaloy habang binabaybay namin ang mabatong daan. Tumitig ako sa kanya, kita sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Oo, Kaloy, wala na tayong ibang pagpipilian. Kailangang sumugal. Sagot ko habang sinusubukang itago ang kaba sa aking boses. Nang makarating kami sa dalampasigan, agad naming inihanda ang aming mga gamit. Ang alon ng dagat ay tila bumabati sa amin, ngunit ang dagundong ng mga ito ay tila banta ng paparating na bagyo. Puno ng pag-asa, isinakay namin ang mga lambat sa aming bangka at sumakay na. Habang nasa gitna na kami ng dagat, naramdaman ko ang kabigatan ng hangin. Ang langit ay unti-unting nagdidilim at ang mga ulap ay nagbabanta ng ulan. Dapat yata bumalik na tayo, pare, sabi ni Kaloy na may halong takot sa boses. Ngunit sa kabila ng kanyang pangamba, alam kong hindi kami pwedeng umatras. Ang plano namin ay subukan ang bagong paraan ng pangingisda gamit ang makabagong teknolohiya, isang bagay na ngayon ko pa lamang susubukan. Habang isinasalansan namin ang mga lambat sa tubig, bigla kong naramdaman ang malakas na pag-alon. Kaloy, hawakan mong mabuti ang bangka. Sigaw ko habang nagugulantang sa biglaang galaw ng dagat. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na kidlat ang kumislap sa langit. Kasunod ang nakabibinging kulog. Ang bagyo ay dumating ng walang babala. Ang alon ay lalong lumakas at ang aming bangka ay tila isang dahon na tinatangay ng hangin. Wala tayong magagawa kundi harapin ito. Sigaw ko kay Kaloy habang pilit kaming nagbabalansi sa gitna ng nag-aalimpuyong karagatan. Sa kabila ng takot at kaba, hindi ko maalis sa isipan ang posibilidad na dala ng teknolohiyang pinaniwalaan ko. Ang makabagong sonar equipment na nakuha ko mula sa isang kaibigan mula sa lungsod ay ang aming pag-asa. Habang patuloy kaming lumalaban sa bagyo, naramdaman ko ang pag-asa na nag-aalab sa aking puso. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang kakaibang bagay ang nangyari. Bigla na lamang bumagsak ang langit sa amin. Ang ulan ay pumapatak na parang walang katapusan at ang dagat ay tila sumiklab sa galit. Sa gitna ng ingay ng kalikasan, may isang bagay na umagaw sa aking pansin. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa kalayuan, tila may aninong lumitaw sa ilalim ng dagat. Isang bagay na tila kumikislap sa ilalim ng malalalim na tubig. Kaloy, tingnan mo yan. Itinuturo ko ang hindi maipaliwanag na liwanag sa ilalim ng dagat. Tila isang mahiwagang nilalang ang bumabalot sa amin. At sa kabila ng panganib, naramdaman ko ang kakaibang sigla. Ang aming paglalakbay ay hindi lamang para sa pangarap na yaman, kundi para sa isang bagay na higit pa. Sa gitna ng unos, natuklasan namin ang isang lihim na maaaring magbago sa aming buhay magpakailanman. Sa aming munting baryo na ang pangalan ay San Isidro, patuloy kaming umaasa sa biyaya ng dagat. Ako si Ramon at ang aking kaibigan na si Pedro ay matagal nang mangingisda. Sa kabila ng aming karaniwang gawain, palagi kaming nangangarap na makahanap ng modernong paraan upang mas mapalago ang aming kabuhayan. Isang araw, habang kami nagkukumpuni ng lambat sa gilid ng aming bangka, bigla kong naalala ang kwento ng isang kaibigan mula sa kabilang baryo. Siya'y nagkwento tungkol sa teknolohiya na tinatawag na sonar. Isang sistema na gumagamit ng sound waves upang matukoy ang lokasyon ng mga isda sa ilalim ng dagat. Pedro, ano kaya kung subukan natin ang sonar na yan? Tanong ko sa kanya habang nag-aayos ng lambat na punong-puno ng butas. Napatingin siya sa akin na tila ba natatawa. Ramon, mahal ang ganong kagamitan.
paano natin kakayanin ang gastos? Ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, may kung anong puwersa ang nagtulak sa amin na subukan ito. Nag-ipon kami, nagbenta ng ilang lumang gamit, at humiram ng kaunting puhunan mula sa aming mga kamag-anak. Hindi madali ang proseso, ngunit sa wakas, nakabili kami ng isang maliit na sonar device. Sa unang araw ng aming pagsubok, ramdam ko ang kaba sa dibdib. Iba na ang aming paglalayag sa dagat. Hindi na kami basta umaasa sa swerte at sa kung ano ang ipapakita ng alon. Ang sonar ang aming gabay, tila ba nagbibigay ng bagong pag-asa sa bawat tunog na ibinubuga nito. Sa simula, nahirapan kaming ma-interpret ang mga signal na ipinapakita sa maliit na screen. Ngunit sa paglipas ng mga araw, unti-unti naming natutunan kung paano ito gamitin ng epektibo. Isang gabi, habang nasa gitna kami ng dagat at ang hangin ay kasing lamig ng yelo, bigla kaming nakatanggap ng malakas na signal mula sa sonar. Parang may isang malaking grupo ng isda sa ilalim ng aming bangka. Dali-dali naming inihanda ang lambat at ibinaba ito sa tubig. Habang hinihintay namin ang resulta, hindi ko maiwasang mangarap. Paano kung ito na ang aming pagkakataon na yumaman? Paglipas ng ilang minuto, naramdaman namin ang biglaang pagbigat ng lambat. Nang hinila namin ito pataas, puno ito ng iba't ibang uri ng isda, tila isang milagro sa gitna ng dagat. Ang dami nito ay higit pa sa aming inaasahan. Sa mga sumunod na araw, patuloy kaming nakakuha ng maraming isda at sa wakas, unti-unti naming naramdaman ang pagbabago sa aming buhay. Hindi na kami nababahala sa mga gastusin at nagawa pa naming magbigay ng tulong sa ibang mangingisda sa aming baryo. Ngunit sa kabila ng aming tagumpay, may kung anong bumabagabag sa akin. Isang gabi, habang pauwi na kami, napansin namin ang isang kakaibang bagay sa tubig. Isang lumulutang na kahon na puno ng mga electronic equipment. Dinala namin ito sa bangka at sa aming pagkagulat, ito ay naglalaman ng mga advanced na sonar device at iba't ibang kagamitan na mas moderno kaysa sa ginagamit namin. Habang tinitingnan namin ang mga laman nito, napansin ni Pedro ang isang papel na may nakasulat na mga koordinato. "Ramon, ano kaya ito?" tanong niya, puno ng pagtataka. Agad kong naisip na baka ito ay isang lihim na lokasyon ng mga isda na hindi pa nadidiskubre. Ngunit sa kabila ng excitement, may kung anong kaba ang bumalot sa akin. Paano kung ang kahon na ito ay pag-aari ng iba? Baka ito ay bahagi ng isang ilegal na operasyon sa dagat. Sa kabila ng aming pag-aalinlangan, hindi namin maiwasang isipin ang maaaring benepisyo na dala nito. Kung susundan namin ang mga koordinato, baka mas madali kaming makakuha ng isda at mas mapabilis ang aming pag-unlad. Ngunit paano kung sa pagtahak namin sa direksyon na ito, may mas malalim na problema kaming haharapin? Habang iniisip namin kung ano ang susunod na hakbang, naramdaman namin ang biglaang paggalaw ng bangka. Parang may ibang puwersa na nagtutulak sa amin patungo sa direksyon ng mga koordinato. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang tanging gabay namin ay ang aming tapang at ang pangarap na mapabuti ang aming buhay. Sa pagsapit ng umaga, kami ni Pedro ay nakatingin sa malayo, sa direksyon ng misteryosong lokasyon. Ang aming mga puso ay puno ng pag-asa, ngunit hindi maikakaila ang kaba sa kung ano ang maaring naghihintay sa amin. Sa paglalakbay na ito, kami nagtatanong, ang kahon bang ito ay biyaya o isang sumpa sa aming pag-asenso? Hindi namin alam ang kasagutan, ngunit isang bagay ang sigurado. Kami nasa bingit ng isang bagong yugto sa aming buhay at ang daan patungo dito ay puno ng hindi inaasahang panganib at oportunidad. Sa aming maliit na baryo, ang pag-unlad ay tila isang pangarap na walang kasiguraduhan. Ngunit narito kami, sina Lando at ako, mga mangingisda sa isang liblib na lugar sa baybayin na unti-unting napapalapit sa katuparan ng aming mga pangarap. Sa mga nakaraang taon, ang simpleng pamumuhay namin ay naiba ng tuluyan dahil sa modernong teknolohiya
na aming natutunan at niyakap. Nagsimula ang pagbabago nang matuklasan namin ang isang makabagong paraan ng pangingisda gamit ang sonar technology. Sa una, hindi kami sigurado sa epekto nito. Tila isang dayuhan at hindi pangkaraniwang pamamaraan para sa mga katulad namin na sanay sa tradisyonal na lambat at bangka. Ngunit nang makita namin ang potensyal nito sa paghanap ng mga isda, sinubukan namin ito kahit pa may halong kaba at pag-aalinlangan. Sa bawat paglalayag namin sa dagat, dala namin ang aming bagong sonar equipment. Ang dati umaasa kami sa hinuha at swerte, ngayon ay tiyak na namin kung saan matatagpuan ang masaganang mga isda. Pabilis ng pabilis ang pag-angat ng aming kita. Sa loob lamang ng ilang buwan, naipundar namin ang mas malaking bangka at mas maayos na kagamitan. Ang aming maliit na negosyo ay lumago ng higit pa sa aming inaasahan. Isa sa mga hindi namin malilimutan ay ang pagbuo ng isang sistema ng pamamahagi na gumagamit ng online platform. Sa tulong ng aming mga anak, natututunan namin kung paano gamitin ang internet para makipag-ugnayan sa mga mamimili sa ibang lugar. Hindi na kami umaasa lamang sa mga lokal na palengke. Ang aming mga isda ay nararating na ang mga malalayong lugar. Ang mga dating simpleng mangingisda ay unti-unting nagiging mga entrepreneur. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, may mga hamon pa rin kaming hinarap. Hindi lahat ay natutuwa sa pagbabago. May mga kapwa mangingisda na nagduda sa aming bagong pamamaraan. Sinasabi nilang tayo'y nagiging sakim at ang teknolohiya ay unti-unting nawawala ng halaga ang tradisyon. Subalit alam naming hindi dapat magpaiwan sa agos ng pagbabago. Ang mahalaga ay ang hangarin namin na mapabuti ang buhay ng aming pamilya at ng komunidad. Isang araw, habang kami ni Lando ay nasa gitna ng dagat, biglang nagsimula ang isang malakas na bagyo. Hindi ito ang una naming naranasan, ngunit ang bagyong iyon ay tila mas matindi kaysa sa dati. Sa gitna ng aming pag-aalala, ang aming sonar equipment ay nagkaroon ng malfunction. Nawalan kami ng koneksyon sa aming digital navigation system at bigla kaming naligaw. Sa gitna ng malalakas na alon at hangin, naramdaman namin ang takot na matagal nang hindi namin nararanasan. Habang kinakalaban namin ang alon, isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Sa dilim ng gabi, isang liwanag ang aming natanaw sa di kalayuan. Sa aming pagtataka, ang liwanag ay mula sa isang lumang parola na akala namin ay matagal nang hindi ginagamit. Sa kabila ng aming pagod at takot, ginamit namin ang liwanag na yon bilang gabay pabalik sa ligtas na daungan. Nang makabalik kami sa dalampasigan, naramdaman namin ang ginhawa at pasasalamat. Ngunit ang parola ay nag-iwan ng malalim na palaisipan sa amin. Paano ang isang lumang parola na hindi na ginagamit ay bigla na lamang nagliwanag sa gitna ng bagyo? May mga kwentong naririnig kami noon na ang parola ay may sariling buhay at nag-iilaw sa mga mangingisdang nanganganib. Ngunit hindi namin akalain na ito'y totoo. Sa kabila ng aming pag-aalinlangan, isang bagay ang malinaw. Ang parola ay tila isang paalala na sa kabila ng modernong paraan at teknolohiya, may mga bagay pa ring hindi maipaliwanag ng agham. Ito'y isang mensahe na, sa gitna ng pag-unlad, huwag kalimutan ang mga tradisyon at pananampalataya na siyang gumabay sa amin sa aming paglalakbay. Ang aming karanasan sa bagyong iyon ay nagbukas ng panibagong pananaw sa aming buhay. Hindi lamang ito tungkol sa tagumpay at pag-unlad, kundi pati na rin sa pagkilala sa mga bagay na hindi nakikita. Ang parola ay naging simbolo ng aming patuloy na paglalakbay. Isang gabay sa gitna ng unos, isang liwanag sa kabila ng dilim. Ngunit ang tanong ay nananatili, ano nga ba ang tunay na kwento sa likod ng mahiwagang parola? At paano ito patuloy na magbabago sa aming mga desisyon sa hinaharap? Sa aming pag-usad, alam namin na hindi pa ito ang katapusan ng aming kwento. Sa halip, ito'y simula ng isang bagong kabanata na puno ng pagtuklas at pag-aanalisa sa mga lihim ng dagat na noon pa man ay naging bahagi ng aming buhay.
Sa pagkakataong ito, nang umabot na ang araw sa kanyang tuktok, sabik kaming bumalik sa laot. Kami ni Dario, ang aking matalik na kaibigan at kapwa mangingisda, ay nagpasya ng lubusang yakapin ang makabagong teknolohiya sa aming pangingisda. Ang aming bagong sistema ay hindi lamang nakatuon sa dami ng huli, kundi pati na rin sa pagiging likas kayang pamamaraan nito. Mula noong natutunan namin ang paggamit ng sonar technology, unti-unti naming nadama ang kaibahan. Hindi na kami umaasa sa swerte o sa mga kakaibang ritual na minanapa mula sa aming mga ninuno. Ngayon, may kumpiyansa kaming lumalabas mula sa baybayin dala ang aming maliit na bangka, tila isang higanting kumakaway sa amin mula sa malayo ang tagumpay. Sa araw na yon, dala ang bagong pag-asa at pananabik, dahan-dahan naming inilunsad ang bangka. Sa paglabas namin sa bukana ng ilog, patungo sa mas malalim na bahagi ng dagat, tahimik naming pinagmamasdan ang aming paligid, ang mga alon na nagmimistulang kumot na bumabalot sa amin, ang mga ibon na naglalaro sa hangin, at ang araw na tila nagsasayaw sa ibabaw ng tubig. Alam mo, Renato, biglang sambit ni Dario habang tinitingnan ng screen ng sonar. Hindi ko inakala na makakarating tayo sa ganitong punto. Ang mga bagay na ito ay tila mga kwento lang noong tayo'y mga bata pa. Pero ngayon, narito tayo at ito na ang realidad natin. Tinitigan ko ang kanyang mga mata at nakita ko ang liwanag at kasiyahan na matagal ko nang hindi nakita sa kanya. Oo, Dario, parang kahapon lang ay nangangarap tayo sa ilalim ng puno ng mangga. Ngayon ay narito na tayo, hinuhuli ang mga pangarap na iyon. Ilang minuto pa ang lumipas at nagsimula ng magbigay impormasyon ng aming sonar. Sa screen, kitang-kita ang kumpulan ng mga isda sa ilalim ng dagat. Parang musika sa aming pandinig. Ang tunog ng aparato, isang patunay na hindi na sayang ang aming pagsusumikap. Naghanda na kami sa pagbagsak ng lambat. Pikit mata akong nagdasal habang dahan-dahang bumabagsak ito sa tubig. Umaasa na ang mga isda'y magpapahuli. Ilang saglit pa, naramdaman namin ang pagbigat nito. Sabik naming hinila pataas ang lambat at sa aming pag-angat, napuno ito ng isda. Higit pa sa aming inaasahan. Ngunit sa gitna ng aming pagdiriwang, hindi ko maiwasang mapansin ang isang kakaibang bagay na nahuli rin sa aming lambat. Isang lumang kahon na tila yari sa kahoy at bakal. Ano kaya ito? Tanong ko kay Dario habang dahan-dahan naming binubuksan ang takip nito. Sa loob ay may mga lumang dokumento at ilang piraso ng alahas na tila nagmula pa sa panahon ng mga Kastila. Nagkatinginan kami ni Dario. Ito ba'y kayamanan? Tanong niya, hindi makapaniwala sa aming natuklasan. Ano ang gagawin natin dito? Tanong ko, ibabalik ba natin ito sa dagat o ipagbibigay alam sa mga awtoridad? Habang iniisip namin ang susunod na hakbang, isang bangka ang biglang lumitaw mula sa di kalayuan. Ang mga sakay nito ay tila mga kawal na may dalang armas at mabilis na papalapit sa amin. Nagmadali kaming itago ang kahon sa aming bangka, nagtataka at kinakabahan. Magandang araw, bati ng isa sa mga sakay ng bangka. Nabalitaan naming may nawawalang bagay dito sa inyong lugar. May nakita ba kayo? Nagkatinginan kami ni Dario. Alam naming nasa peligro ang kaligtasan namin sa mga oras na yon. Wala po, sagot ko. Pilit na pinapanatili ang aking tono na kalmado. Wala po kaming nakita kundi mga isda. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong hindi ito magtatapos dito. Ang aming simpleng buhay bilang mangingisda ay tila nagkaroon ng bagong kulay, ngunit kasabay nito ay ang panganib na hindi namin inaasahan. Sa aming paglayag pabalik sa Pampang, dala-dala namin ang hindi lamang isda, kundi isang lihim na maaaring magbago sa aming mga buhay. Sa gitna ng aming katahimikan, nagpasya kaming pag-usapan ito sa mas ligtas na lugar. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon ang kaba at pananabik sa kung ano ang maaaring idulot ng aming natagpuan. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa kanluran,
Dahan-dahan din naming nilulubog ang aming sarili sa isang bagong yugto ng aming kwento. Ngunit hindi ko maiwasang itanong sa sarili, ang kayamanang ito ba ay swerte o sumpa? At ito ang tanong na nagbigay sa amin ng bagong direksyon sa aming paglalayag, hindi lamang sa dagat, kundi pati na rin sa buhay. Sa bawat pagbugso ng hangin, may hatid itong alaala ng aming mga nakaraang pakikipagsapalaran sa dagat. Ako si Lando at kasama ko si Ruben, ang aking matalik na kaibigan at katuwang sa buhay mangingisda. Simula nang ipatupad namin ang makabagong paraan ng pangingisda, unti-unti naming nararamdaman ang pag-unlad. Ang mga bangkang dati lumulubog sa hirap, ngayoy lumulutang na sa kasaganaan. Nang dumating ang araw na yon, nagising kami sa tila mahiwagang sayaw ng mga alon. Ang dagat ay tila may binabalak at kami sabik na sabik sa panibagong pakikipagsapalaran. Sa aming bangka, dala namin ang aming makabagong kagamitan, ang sonar device na nagbibigay daan sa amin upang matukoy ang lokasyon ng mga isda sa ilalim ng karagatan. Sa unang beses na ginamit namin ito, nahuli namin ang pinakamalaking huli sa aming buhay, hindi lamang sa bilang kundi pati sa kalidad. Ang mga isda ay sariwa, malalaki at mahalaga sa merkado. Habang papalapit kami sa gitna ng dagat, napansin ko ang kakaibang kilos ni Ruben. Tila may bumabagabag sa kanya, ngunit hindi ko agad na itanong. Sa halip, nagpatuloy kami sa aming gawain. Ang aming sonar ay muling umilaw, senyales na may malaking grupo ng isda sa aming harapan. Nang simulan naming ibaba ang lambat, naramdaman ko ang kakaibang tensyon sa paligid. Ang dagat ay tila nag-iingat at sa likod nito, may nararamdaman akong pagbabanta. Ano kaya ang mangyayari kapag nagpatuloy tayo sa ganitong paraan, Lando? Tanong ni Ruben habang pinagmamasdan ang pag-usad ng lambat. Hindi ko agad naintindihan ang kanyang alalahanin. Para sa akin, ang bawat araw na kami may huli ay isang biyaya, isang hakbang patungo sa aming pangarap na pag-unlad. Ngunit habang papalapit kami sa tagumpay, naalala ko ang sinabi ng matandang mangingisda sa aming baryo. Hindi lahat ng alon ay sa inyo. May panahon para sa pag-iingat. Sa aming pag-uusap, unti-unting lumitaw ang takot ni Ruben. Ang kanyang kinatatakutan ay hindi ang pisikal na panganib, kundi ang posibilidad na ang aming tagumpay ay may kaakibat na kapalit. Nang sumapit ang hapon, bumalik kami sa pampangdala ang aming huli. Ang mga tao sa baryo ay nagtipon-tipon, hinahangaan ang aming nakamit. Ngunit sa kabila ng mga papuri, ramdam ko ang bigat sa puso ni Ruben. Sa gitna ng kasayahan, ako'y lumapit sa kanya. Ruben, ano ba ang bumabagabag sa iyo? Lando, natatakot ako na baka sa ating pag-unlad, may mga bagay tayong di napapansin o nalilimutan. Ang dagat ay buhay, hindi lamang para sa atin kundi para sa lahat. Paano kung sa ating makabagong paraan, may mga nasasakripisyo tayong hindi natin nakikita? Natahimik ako. Ang kanyang mga salita ay tila alon na humampas sa aking isipan. Sa kabila ng aming tagumpay, may mga bagay na hindi namin lubos na nauunawaan. Ang dagat ay higit pa sa isang yaman. Ito'y tahanan ng maraming nilalang. Nagsimula akong magtanong, ano nga ba ang kapalit ng aming tagumpay? Walang ano-ano'y lumapit sa amin ang isang kinatawan mula sa lokal na pamahalaan. Magandang hapon, Lando at Ruben. Kaming nagpapasalamat sa inyong kontribusyon sa ekonomiya ng ating baryo. Ngunit mayroon kaming napansin. Sa inyong patuloy na paggamit ng sonar, may mga lugar sa dagat na nawawalan ng isda. Kailangan natin itong pag-aralan. Ang kanyang sinabi ay tila kidlat na gumising sa aming kamalayan. Ang teknolohiya na nagbigay sa amin ng tagumpay ay siya ring nagdudulot ng problema. Sa aming pagnanais na umunlad, may mga hindi kami namamalayang naapektuhan. Ang aming mga pangarap ay biglang humarap sa isang malaking hamon. Habang binabalikan ang araw na yon, napagtanto ko na ang pag-unlad ay hindi lamang tungkol sa pag-angat, kundi sa responsibilidad.
Kami ni Ruben ay humarap sa isang bagong alon ng pagbabago. Isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa aming ginagalawang mundo. At sa dulo ng araw, habang kami nasa tabi ng aming bangka, nakatingin sa papalubog na araw, ramdam ko ang bigat ng desisyon na kailangan naming gawin. Ang pag-unlad ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat. Sa aking isip, naglaro ang tanong, ano ang aming susunod na hakbang? Sa likod ng tagumpay, may hamon na kailangan naming harapin. Ang dagat ay muling kumaway, tila nagsasabi na ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Sa pagharap namin sa bagong umaga, kami ni Ruben ay handa na sa panibagong paglalakbay. Isang paglalakbay na puno ng pag-asa at pag-iingat. Sa likod ng tagumpay, ang dagat ay laging may lihim na handog. Ano kaya ang naghihintay sa amin sa susunod na kabanata? Sa wakas, narating namin ang isang puntong di namin akalaing maaabot. Ang dating simpleng pamumuhay bilang mga mangingisda sa maliit na baryo ay unti-unting nagbago. Sa tulong ng teknolohiyang ipinakilala ni Tomas, ang aking matalik na kaibigan, mas dumali ang aming gawain sa dagat. Ang aming mga bangka ay napalitan ng mas moderno at mas matibay na mga sasakyang pangdagat na may kasamang sonar at GPS. Sa halip na magtiwala lamang sa aming likas na talino sa pangingisda, umaasa na kami ngayon sa makabagong teknolohiya para mas mabilis na mahanap ang mga lugar na puno ng isda. Hindi na kami nagpapalipas ng buong araw sa dagat na nag-aabang lamang ng swerte. Sa halip, sa bawat pag-alis namin sa umaga, tiyak na puno ang mga lambat namin bago pa man sumapit ang tanghali. Ang mga komunidad na dating umaasa sa amin para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan ay nagsimula na ring makabangon. Ang aming tagumpay ay tagumpay din nila. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may bahagi sa akin na tila hindi mapakali. Laging may tanong sa aking isip, ano nga ba ang tunay na kapalit ng aming tagumpay? Sa tuwing tinitingnan ko si Tomas, lagi kong napapansin ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Para bang may lihim siyang itinatago na hindi ko lubos na mawari. Isang araw, habang kami ay naglalayag papuntang Hilaga, kung saan ipinahiwatig ng sonar na may malalaking pulutong ng isda, napansin ko ang kakaibang pag-aalala ni Tomas. Tahimik siya at tila malalim ang iniisip. Nagkaroon ako ng pakiramdam na may dapat akong malaman. Tomas, may problema ba? Tanong ko. Pilit na dinudugtungan ang katahimikan sa pagitan namin. Wala naman Kael, sagot niya. Ngunit alam kong may kulang sa kanyang tinig. May iniisip lang akong bagong proyekto. Sa kabila ng kanyang pag-iwas, hindi ko maiwaksi ang aking nararamdaman. Alam kong may mas malalim na dahilan sa kanyang katahimikan. Ngunit sa halip na ipilit, nagpasya akong hintayin na siya mismo ang magkwento sa akin. Bago sumapit ang tanghali, na puno ang aming mga lambat ng iba't ibang uri ng isda. Ipinagmamalaki ko ang aming nagawa, pero ang ngiti ni Tomas ay tila pilit. Habang pauwi, napansin kong naglalatag ng plano si Tomas sa kanyang notebook, mga guhit at kalkulasyon na hindi ko lubos na maintindihan. Nang tanungin ko siya tungkol dito, ngumiti siya at sinabing, para sa susunod na hakbang ng ating pag-unlad, kinagabihan, nagdesisyon akong bisitahin si Tomas sa kanyang barong-barong. Pagdating ko, nakita ko siyang abala sa kanyang notebook, tila may sinusulat na mahalaga. Nang makita niya ako, agad niyang isinara ito. Ngunit hindi bago ko masulyapan ang ilan sa mga guhit. Isa sa mga ito ay isang blueprint ng kung anong tila malaking barko. Nagtataka, tinanong ko siya, ano ba talaga ang plano mo, Thomas? Sa wakas, sumuko siya sa aking pangungulit. Kael, may investor tayong makakatrabaho. Gusto niyang palawakin ang ating operasyon. Gusto niyang magtayo tayo ng isang malaking seafood processing plant dito sa baryo. Nagulat ako sa kanyang revelasyon. Ang ideya ng pagkakaroon ng ganitong kalaking proyekto sa aming tahimik na lugar ay parehong kapana-panabik at nakakatakot.
Kaya pala abala ka sa mga kalkulasyon, sabi ko. Pilit na inuunawa ang kabuuan ng plano. Oo, Kyle, pero tumigil siya, tila nag-aalangan sa kanyang sasabihin. May kapalit. Ano? Anong kapalit? Tanong ko. Nararamdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Bilang bahagi ng kasunduan, kailangan nating isuko ang lumang paraan ng pangingisda. Ang mga bangkang kahoy, ang tradisyonal na lambat. Lahat ng ito ay papalitan ng mas moderno. Ang mga tao sa baryo, kailangan din nilang sumunod sa bagong sistema. Parang biglang bumagsak ang mundo ko. Ang tradisyon, ang kultura ng aming pangingisda, ang mga ito ang bumubuo sa aming pagkakakilanlan. Mabilis na naglaro sa isip ko ang posibleng epekto nito sa aming komunidad. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng sagot, tumunog ang telepono ni Thomas. Sandali, Kyle, sabi niya, at sinagot ang tawag. Nakita ko ang kanyang mukha na nag-iba habang kausap ang nasa kabilang linya. Pagkababa ng tawag, humarap siya sa akin at bumulong. Kailangan na nating magdesisyon. Paparating na sila bukas para sa pirmahan. Naramdaman ko ang biglaang pagbilis ng tibok ng aking puso. Hindi ko alam kung ano ang dapat gawin. Sa gitna ng aming tagumpay, narito kami sa isang sitwasyon na hindi namin inakalang darating. Isang desisyong magbabago sa takbo ng aming buhay at ng aming komunidad. Habang naglalakad pa uwi, iniisip ko kung ano nga ba ang dapat naming piliin. Sa gitna ng aming tagumpay, ang tanong na bumabagabag sa akin ay, handa ba kaming isakripisyo ang aming nakaraan para sa kinabukasan? Isa itong desisyon na hindi ko inaasahan na sa kabila ng tagumpay, may kapalit na hindi ko alam kung kaya naming tanggapin. At sa likod ng lahat ng ito, alam kong may isang bagay pa na hindi sinasabi ni Thomas. Ngunit ang oras ay nagmamadali at kailangan na naming pumili bago pa man sumapit ang umaga. Ang araw ay nagsimulang magbabadya ng liwanag habang kami ni Mateo ay nagbabalak na pumalaot sa aming paboritong lugar sa dagat. Sa nakalipas na ilang buwan, tila hindi kami makapaniwala sa mga pagbabago sa aming mga buhay. Dati-rati, simple lang ang aming pamumuhay bilang mangingisda. Umaasa kami sa tradisyonal na paraan ng pangingisda na ipinasa pa ng aming mga ninuno. Ngunit sa pagdating ng modernong teknolohiya, nagbukas ito ng panibagong pintuan para sa amin. Ang aming kaalaman sa pangingisda ay napalawig ng mga makabagong kagamitan na nagbigay ng mas mataas na ani kaysa dati. Kami ni Mateo ay nag-invest sa isang sonar technology na may kakayahang tukuyin ang lokasyon ng mga isda sa ilalim ng dagat. Sa simula, nag-aalangan kami kung tama bang gastusan ang bagay na yon. Pero sa bawat paggamit ay nagiging mas epektibo ang aming pangingisda. Hindi lamang yan, nagkaroon din kami ng mga automated nets na kayang mag-adjust ayon sa dami ng huli na nagbigay sa amin ng karagdagang panahon para makapagpahinga habang ang makina ang gumagawa ng trabaho. Isang umaga, habang kami ay nasa gitna ng dagat, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang katahimikan. Mateo, napansin mo ba? Parang may kakaiba sa dagat ngayon. Tanong ko habang ini-adjust ang sonar sa aming bangka. Oo, parang may hindi tama. Hindi ganito ang kalakaran ng dagat sa ganitong oras. Sagot ni Mateo na tila may pag-aalangan din. Sa kabila ng aming pag-aalala, nagpatuloy kami sa aming gawain. Sa tulong ng sonar, nakita namin ang napakaraming isda na tila nagtipon sa isang bahagi ng dagat. Mabilis kaming kumilos, inilagay ang aming mga lambat sa tamang posisyon at naghintay na lamang sa pagdaan ng mga isda. Hindi ko alam kung bakit ganito karami ang isda ngayon, pero sigurado akong malaking kita ito. Sabi ni Mateo na may ngiti sa kanyang labi. Ngunit sa gitna ng aming kasiyahan, biglang nag-alarm ang sonar. May kakaibang puwersa sa ilalim ng dagat na nagdudulot ng paggalaw ng mga isda. Nagkatinginan kami ni Mateo, pareho naming nararamdaman ang takot na hindi maipaliwanag. Mateo, tingnan mo ito.
Sabi ko habang pinapakita ang monitor ng sonar. May gumagalaw sa ilalim ng dagat at tila isang malaking nilalang. Ang monitor ay nagpapakita ng isang bagay na hindi namin inaasahan. Hindi ito ordinaryong isda. Ito ay isang bagay na mas malaki, mas matindi. Isa itong senyales na hindi namin dapat ipagwalang bahala. Dapat na ba tayong bumalik? Hindi ko gusto ang ganitong pakiramdam. Tanong ni Mateo na tila nawawala na ang kanyang sigla. Sa tingin ko, kailangan nating malaman kung ano ito. Ito ang unang beses na mangyari ito at baka may oportunidad dito. Sagot ko, bagamat may bahid ng kaba sa aking tinig. Habang papalapit kami sa lokasyon, unti-unti naming nakikita ang hugis ng bagay sa ilalim ng dagat. Hindi kami makapaniwala sa aming nakikita. Isang napakalaking barko na tila matagal nang nakalubog. Puno ng mga chemical at mga kagamitan na hindi namin alam kung paano napunta sa ilalim ng dagat. Wala akong ideya kung paano ito nangyari, pero tila may kinalaman ito sa biglang pagdami ng isda, sabi ni Mateo habang tinitignan ng paligid. Nang biglang may sumabog na liwanag mula sa barko, nagdulot ito ng pagkagulat sa amin. Agad naming binuhay ang makina ng bangka para makalayo. Tumataas ang aming adrenaline. Hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari. Sa aming pagtakbo, hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa epekto ng barko sa kalikasan, sa dagat, at sa aming kinabukasan bilang mangingisda. Ang mga kemikal at mga kagamitan sa loob nito ay maaaring magbago sa balanse ng ekosistema ng dagat at maaaring makaapekto sa aming kabuhayan. Habang unti-unting lumalayo ang aming bangka sa lugar, hindi ko maiwasang isipin kung ano ang magiging kahinatnan ng aming natuklasan. Ito ba ay isang oportunidad na dapat naming pagtuunan ng pansin o isa itong panganib na dapat naming talikuran? Sa aming pag-uwi, puno ng tanong ang aming isipan, tanong na ang sagot ay hindi namin alam kung kailan darating. Ngunit sa kabila ng lahat, isa lang ang sigurado. Ang dagat ay puno ng misteryo at ito ay patuloy na magbibigay ng hamon sa aming buhay bilang mangingisda. Sa huli, tumingin ako kay Mateo. Mateo, kailangan natin itong pag-usapan sa mga eksperto. Hindi natin alam kung ano ang epekto nito sa dagat. Pero isang bagay ang nagbago sa akin. Ang dagat ay hindi na lamang isang lugar para sa pangingisda. Ito ay isang mundo ng mga hindi inaasahang bagay at tayo ay bahagi na ng kwento nito ngayon. At sa ganitong paraan, nagsimula ang isang bagong kabanata sa aming buhay, puno ng misteryo at mga tanong na naghihintay ng kasagutan. Bilang mangingisda sa maliit na barangay, sa baybayin ng ating bayan, hindi ko akalain na ang simpleng buhay namin ni Marco ay magbabago sa paraang hindi namin inaasahan. Matagal na kaming magkaibigan, simula pa noong mga bata kami, at sabay naming natutunan ang tradisyonal na paraan ng pangingisda mula sa aming mga ama. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin at ang dagat ay tila may ibang hinahanap. Nagsimula ang lahat nang makilala namin si Mang Lando, isang retiradong inhinyero na nagbalik sa aming bayan upang mamuhay ng simple. Sa isang pagkakataon, habang nag-aayos kami ng lambat sa tabing dagat, lumapit siya at nag-alok ng tulong. Hindi siya ang tipikal na tao na makikita mo sa aming lugar. May dala siyang laptop at mga teknolohikal na kagamitan na bihira sa aming komunidad. May narinig akong bagong paraan ng pangingisda, sabi ni Mang Lando habang nagmumuni-muni sa harap ng screen ng kanyang laptop. Gusto niyo bang subukan? Nagkatinginan kami ni Marco. Paano nga ba namin papasukin ang isang bagay na hindi namin alam? Ngunit sa kabila ng aming pag-aalangan, napagdesisyonan naming subukan ang iniaalok ni Mang Lando. Ipinakita niya sa amin ang isang sistema ng sonar na ginagamit sa mas modernong pangingisda, isang teknolohiya na nakakatulong upang matukoy ang lokasyon ng mga isda sa ilalim ng dagat. Unang gabi ng aming pagsubok, magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman namin.
Naglayag kami sa aming bangka, dala ang bagong kagamitan. Sa tulong ni Mang Lando, sinimulan naming gamitin ang sonar system. Hindi nagtagal, nagpakita ang unang senyales. May malalaking grupo ng isda sa di kalayuan. Parang pandaraya ito, natatawang sabi ni Marco habang sinisimulan naming ihagis ang lambat. Pero kung ito ang paraan para makuha ang mga isda, bakit hindi natin subukan? Sa unang beses, nag-uwi kami ng mas maraming isda kaysa sa karaniwan. Hindi kami makapaniwala sa aming nakamit. Para kaming nanalo sa loto ng pangingisda. Ang aming mga kapitbahay ay nagulat sa dami ng aming huli at unti-unti, kumalat ang balita sa barangay. Ang aming tagumpay ay nagpatuloy sa mga sumunod na araw. Mula sa dating simpleng pamumuhay, unti-unting lumago ang aming kabuhayan. Nakapagpatayo kami ng mas maayos na bahay, nakabili ng bagong bangka, at nakatulong sa aming komunidad. Subalit sa likod ng aming tagumpay, may isang bahagi ng aking kalooban na hindi mapakali. Ang dagat ay tila may binubulong na hindi ko maintindihan. Sa paglipas ng panahon, napansin kong hindi na kasing dami ng dati ang mga isda sa mga lugar na dati naming pinangingisdaan. Masyado bang mabilis ang pagbabago? Tanong ko kay Marco isang araw habang nakaupo kami sa tabing dagat. Baka naman hindi natin namamalayan, nasasaktan na natin ang kalikasan. Nag-isip siya sandali bago sumagot. Siguro nga, pero hindi ba't sa bawat hakbang ng pag-unlad may kapalit na responsibilidad? Nauunawaan ko ang kanyang punto, ngunit may bahagi sa akin na nag-aalangan pa rin. Sa kabila ng aming tagumpay, may takot akong nararamdaman. Takot na baka isang araw, ang modernong paraan ng pangingisda ang maging sanhi ng pagliit ng populasyon ng mga isda sa aming lugar. Isang gabi, habang kami nasa gitna ng dagat, may kakaibang nangyari. Biglang bumagal ang takbo ng bangka at ang sonar system ay nagpakita ng senyales na hindi pa namin nakikita. Ano to? Tanong ni Marco, halatang naguguluhan. Sa gilid ng aming bangka, may lumitaw na kakaibang liwanag mula sa ilalim ng dagat, halos kulay ginto. Ang tubig ay tila kumikislap sa ilaw na galing sa ilalim at sa isang iglap, naramdaman namin ang pag-uga ng bangka. Marco, ano to? Tanong ko, ang kaba sa aking dibdib ay hindi maikubli. Wala akong ideya, pero hindi ito normal. Sagot niya, habang pilit naming pinapakalma ang aming sarili sa gitna ng dagat. Sa mga sandaling iyon, naisip ko na marahil may mas malalim na dahilan ang pagbabago sa dagat, na hindi lang basta teknolohiya ang sagot. Maaring may mas malaki pang lihim ang dagat na hindi namin alam. Sa gitna ng pag-aalangan, isang bagay ang sigurado. Ang aming kwento ay hindi pa tapos, at sa likod ng tagumpay ay may misteryo pang naghihintay. Sa araw-araw naming pagsuong sa dagat, hindi ko akalain na ang simpleng pangarap ng dalawang mangingisda ay hahantong sa aming kasalukuyang estado. Noon, pangkaraniwan lamang ang aming mga kagamitan, mga lumang lambat, bangkang gawa sa kahoy na madalas ay kailangan pang ayusin dahil sa mga butas at sirang bahagi. Ngunit sa ngayon, kami na ang kinaiinggitan ng mga kapwa namin mangingisda sa aming maliit na bayan. Ako si Celso at ang aking matalik na kaibigan ay si Lando. Simula pagkabata, sabay kaming lumaki sa tabi ng dagat. Ang bawat hampas ng alon at ihip ng hangin ay tila musika sa aming mga tainga. Ang dagat ang aming tahanan at sa kabila ng hirap, ito rin ang nagbibigay ng aming kabuhayan. Isang umaga, habang kaming nag-iisip ng bagong paraan upang mapabuti ang aming pangingisda, napag-usapan naming subukan ang makabagong teknolohiya. Sa tulong ng ilang kabataang teknikal na bihasa sa computer, natututunan namin ang paggamit ng sonar technology. Ang sonar ay tila mahiwagang mata sa ilalim ng dagat. Sa tulong nito, natutukoy namin ang lokasyon ng mga isdang nagkukumpulan. Hindi naging madali ang lahat. Maraming beses kaming nagkamali sa paggamit ng kagamitan.
May mga araw na halos wala kaming nahuhuli dahil sa maling interpretasyon ng sonar readings. Ngunit sa bawat pagkakamali ay natututo kami. Unti-unti, ang aming mga huli ay dumami at ang kalidad nito'y tumaas. Ang mga isdang dati pangarap lamang naming mahuli, ngayon ay regular na naming naiaakyat sa aming bangka. Dumating ang panahon na nagpasya kaming palawakin pa ang aming kaalaman. Dumalo kami sa mga seminar at workshop patungkol sa sustainable fishing. Doon namin nalaman ang halaga ng balanseng pangingisda, isang paraan ng pangingisda na hindi lamang para sa kita, kundi para rin sa kalikasan. Sinimulan naming i-regulate ang aming huli, tiyakin na hindi kami sumusobra sa dami upang mapanatili ang kalusugan ng dagat. Ang aming tagumpay ay hindi nalingid sa aming mga kababayan. Marami ang nagtaka kung paano namin nagawa ang ganitong pag-unlad. Ang iba'y tila may halong inggit, ngunit karamihan ay humanga at nagtanong kung paano rin nila magagaya ang aming pamamaraan. Sa kabila ng aming nakamit, nanatili kaming mapagkumbaba. Sa tuwing may nagtatanong, lagi naming sinasabi na ang sikreto ay nasa kombinasyon ng modernong teknolohiya at pagmamahal sa kalikasan. Isang gabi, habang nakaupo ako sa tabing dagat at pinagmamasdan ng mga alon, napansin ko ang isang lumang bangkang palutang-lutang. Nilapitan ko ito at doon ko nakita ang isang kahon. Pagbukas ko, naglalaman ito ng ilang piraso ng sinaunang kagamitan sa pangingisda at isang lumang mapa. Ang mapay, tila may minamarkahang lugar sa gitna ng dagat, isang lugar na hindi ko pa nararating. Kinabukasan, ikinuwento ko kay Lando ang aking natuklasan. Napagdesisyunan naming hanapin ang lugar na iyon. Ito ay tila isang pakikipagsapalaran na hindi namin maiwasang subukan. Ang mapa ay tila nagbibigay sa amin ng bagong pag-asa at misteryo na kailangang tuklasin. Sa aming paglalakbay patungo sa lugar na minamarkahan ng mapa, hindi namin maiwasang makaramdam ng kaba at pananabik. Ano ang naghihintay sa amin sa gitna ng dagat? May mga tanong na bumabalot sa aking isipan. Ngunit isa lamang ang malinaw. Ang dagat ay may lihim na nais ipabatid sa amin. Habang papalapit kami sa puntong minamarkahan ng mapa, biglang dumilim ang kalangitan. Ang dating kalmado na dagat ay unti-unting nagiging maligalig. Napatingin kami ni Lando sa isa't isa. Parehong may halong takot at pag-asa sa aming mga mata. Isang malakas na hangin ang umihip at sa isang iglap ang aming bangka ay tila nilamon ng dagat. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw sa aming isipan. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa yaman o tagumpay, kundi isang pagtuklas sa tunay na halaga ng aming pag-iral bilang mga mangingisda. At sa kabila ng unos, handa kaming harapin ang anumang pagsubok na dala ng dagat. Ano ang aming matutuklasan? Iyon ang tanong na patuloy na bumabagabag sa amin habang kami ay patuloy na lumalaban sa hampas ng alon. Ang araw ay sumikat ng may kakaibang init sa aming bayan. Ramdam ko ang bawat sinag na tila dumadampi sa aking balikat habang nakatingin sa malawak na karagatan. Ako si Lando at kasama ko ang matalik kong kaibigan at kapwa mangingisda na si Gardo. Hindi namin akalain na ang aming simpleng pamumuhay ay magdadala sa amin sa di inaasahang yaman. Ngunit heto kami ngayon, nag-iisip kung paano namin babalansihin ang aming bagong natuklasang tagumpay. Noon, ang aming mga lambat ay puno ng butas at ang aming bangka ay halos hindi na makalutang sa dami ng mga tambak na kailangan naming ayusin. Ngunit sa aming pagsusumikap at sa tulong ng makabagong teknolohiya, unti-unti naming nasilayan ang pagbabago. Nagsimula kaming gumamit ng mga sonar equipment na nagpapadali sa paghahanap ng mga isda. Ang dating isang linggong pamamalakaya ay nagiging 2 araw na lamang. Ang kita ay dumoble at ang pagod ay nabawasan. Ngunit sa kabila ng aming pag-unlad, may isang bagay na hindi ko maalis sa aking isipan.
Isang gabi, habang kami ni Gardo ay nakaupo sa tabi ng aming bagong biling bangka, napansin ko ang isang kakaibang liwanag sa ilalim ng tubig. Gardo, nakita mo ba yon? Tanong ko sa kanya habang itinuturo ang kinaroroonan ng liwanag. Oo, parang may kumikinang sa ilalim, sagot niya. Dahil sa kuryosidad, kinabukasan ay nagpasya kaming sumisid sa lugar na iyon. Sa ilalim ng tubig, natuklasan namin ang isang maliit na kuweba na puno ng kumikislap na mga bagay. Ano sa tingin mo ito, Lando? Tanong ni Gardo habang hawak ang isa sa mga kuminang na bagay. Parang, parang mga hiyas, sagot ko, hindi makapaniwala sa aming nakita. Ang mga hiyas na iyon ay tila ginto sa aming mga mata. Hindi namin alam kung saan o paano, ngunit alam naming isang napakalaking biyaya ito. Nagpasya kaming itago ang aming natuklasan. Magtanim muna tayo ng mga pangarap bago natin ito ibunyag, sabi ko kay Gardo. Pumayag siya at araw-araw kaming bumabalik sa kuweba upang ipunin ng mga hiyas. Ang aming negosyo sa pangingisda ay patuloy na lumalago. Naging tanyag kami hindi lamang sa aming bayan, kundi maging sa mga karatig na lugar. Ngunit sa likod ng aming tagumpay ay ang sikreto ng mga hiyas. Sa bawat gabi, naiisip ko ang maaaring mangyari kung malaman ng iba ang tungkol dito. Isang araw, habang kami ay nasa gitna ng dagat at abala sa aming pamimingwit, biglang dumilim ang langit. Bagyo yata, Lando. Kailangan na nating bumalik, wika ni Gardo. Ngunit bago pa man kami makapaglayag pabalik, isang malakas na alon ang bumalot sa aming bangka. Nawalan ako ng malay at nang magising ako, nasa pampang na ako, nag-iisa. Hinahanap ko si Gardo, ngunit wala siya. Ang aming bangka ay wasak at ang mga kagamitan namin ay inanod na. Nang bumalik ako sa aming kuweba, laking gulat ko nang makita kong wala na ang mga hiyas. Hindi maaari. Bulong ko sa aking sarili. Ang aming pinakaiingat-ingatang lihim ay tila nawala na parang bula. Sa gitna ng aking pagkalugmok, isang matandang mangingisda ang lumapit sa akin. Hinahanap mo ba ito? Tanong niya habang hawak ang isa sa mga hiyas. Paano mo nakuha yan? Gulat kong tanong. Alam ko ang tungkol sa kuweba. Isa itong lihim ng mga ninuno. Ang mga hiyas na yan ay hindi para sa atin. Paliwanag niya. Doon ko napagtanto na ang aming pagyaman ay hindi lamang dahil sa teknolohiya, kundi sa pag-alam at paggalang sa kalikasan. Kung gusto mo pang makita si Gardo, bumalik ka sa kuweba. Sabi ng matanda bago siya tuluyang naglaho. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na mangyayari. Ngunit isa lang ang sigurado. Ang lihim ng karagatan ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa aming iniisip. Sa kabila ng takot, nagpasya akong bumalik sa kuweba. Dala ang pag-asa na muling mabubuo ang aming mga pangarap. Ito na ang simula ng isang bagong kabanata. At sa gitna ng kawalan, isang bagay ang malinaw. Ang yaman ng dagat ay higit pa sa nakikita ng mga mata. At ako, si Lando, ay handang tuklasin ang tunay na kahulugan ng yaman, kasabay ang pag-asa na muling makasama si Gardo.